Sa isang dapit-hapong unti-unting nilalamon ng dilim, ang tanging nais ni Clara Reyes ay ang makauwi na. Subalit, ang kanyang paglalakbay ay biglang naputol nang harangin siya ng isang grupo ng mga lalaking nakauniporme ng pulis na nag-set up ng isang tila hindi opisyal na checkpoint. Agad na kumutob ang dibdib ni Clara nang ang mga diumano'y alagad ng batas ay walang pakundangang humingi ng areglo o lagay, isang malinaw na pagtatangkang kotongan siya sa gitna ng isang liblib na daan. Nang tumanggi si Clara at questionin ang legalidad ng kanilang operasyon, mabilis na uminit ang sitwasyon. Hindi sila nag-atubiling maging marahas, pilit na inaagaw ang kanyang mga gamit. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, hindi nila alam kung sino ang kanilang kinakaharap. Gamit ang matalas at hindi inaasahang liksi, nagawang patumbahin ni Clara ang mga sumalakay sa kanya, isa-isa. At sa isang nakagugulat na kilos, itinutok niya sa kanila ang isang baril. Ang mga naghahari-hari ang unipormado ay biglang natigilan, napahinto sa kanilang kinatatayuan, kaharap ang mapait na bunga ng kanilang ginawa. Ano ang susunod na mangyayari sa daanang iyon na nababalot ng katahimikan? At sino nga ba si Clara Reyes? Saan nagmula ang kanyang pambihirang tapang at kakayahang baligtarin ang sitwasyon sa isang iglap lamang? Sa isang kumukupas na takipsilim, sa gitna ng katahimikan sa gilid ng isang bayang binabalot ng alinsangan, minaneho ni Clara Reyes ang kanyang sasakyan. Bilang isang kilalang photographer na may angking ganda at dedikasyon sa mga proyektong tumatalakay sa mga isyong panlipunan, pinili niyang dumaan sa isang alternatibong ruta na bihirang gamitin ng mga motorista. Isang tahimik na kalsadang humahaba sa pagitan ng mainit na tanawin ng dapit-hapon. Ang payapang kapaligiran ay tila nagbabadya ng kapayapaan. Ngunit sa dulo ng daan, isang hindi inaasahang insidente ang naghihintay, isang pangyayaring babago sa kanyang hapon at magiging isang di malilimutang yugto sa kanyang buhay. Ang hapong iyon na nagsimula sa kapayapaan ay biglang ginambala ng isang di pangkaraniwang tanawin. Hindi kalayuan mula sa huling kurbada ng liblib na daan, sa gitna ng katahimikang binabasag lamang ng ihip ng hangin, natanaw ni Clara Reyes ang 5 lalaking matitikas ang tindig at nakauniporme ng pulis. Sila ay nakatayo sa gitna ng kalsada, wari kadarating lamang upang mag-set up ng isang biglaang checkpoint. Isang masamang kutob ang agad na bumalot kay Clara. Ang kanyang karanasan bilang isang documentary photographer na madalas makisalamuha sa iba't ibang antas ng lipunan ay nagpatalas sa kanyang intuition. Kakaiba ito, bulong niya sa sarili, habang ang kanyang mga mata ay maingat na sinusuri ang paligid. Walang anumang karatula na nagbababala tungkol sa checkpoint, walang umiilaw na sirena, at ang daan ay masyadong tahimik para sa isang opisyal na operasyon ng pulisya. Dahan-dahang bumagal ang sasakyan ni Clara hanggang sa tuluyan itong huminto sa kanilang harapan. Isa sa mga lalaki na may matipunong pangangatawan at malamig na titig ang humakbang palapit. Magandang hapon, ma'am. Maaari po bang makita ang mga papeles ng sasakyan at ang inyong lisensya? Tanong nito, ang boses ay mababa at may halong pagbabanta. Sinagot ni Clara ang titig ng lalaki ng may kahinahunan. Bagamat sa loob-loob niya ay lumalakas ang duda, napansin niya ang maliliit na detalye na lalong nagpatibay sa kanyang hinala. Sa 5 lalaking nakauniporme, wala ni isa sa kanila ang maisuot na name-plate o badge number sa kanilang dibdib. Tanging mga radyo at pito ang nakasabit sa kanilang mga liig, na parang mga aksesoryang basta na lang inilagay. Paumanhin, Ginoo, sagot ni Clara na may diin sa bawat salita. Bago ko ipakita ang aking mga dokumento, maaari po bang ipakita ninyo muna ang inyong mission order para sa checkpoint na ito? At pakisabi na rin po ang inyong mga pangalan at badge number. Ang tanong ni Clara, na dapat sana isang karaniwang proseso sa isang lehitimong operasyon, ay nagdulot ng isang hindi inaasahang reaksyon. Ang mukha ng matipunong lalaki ay biglang namula at ang kanyang panga ay tumigas. Hoy, wag ka ng maraming tanong. Checkpoint 2. Ipakita mo na lang ang mga papeles mo, sigaw nito, at ang tono ng kanyang boses ay tumaas, puno ng pagbabanta. Isang tono na hindi sumasalamin sa kilos ng isang propesyonal na alagad ng batas. Alam na alam ni Clara. Ito na ang sandali kung kailan ang kanyang hinala ay naging isang katiyakan. Siya ay kaharap ngayon ng mga tiwaling opisyal na umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Nang makita ang pagbabago sa ekspresyon at tono ng lalaking nakauniporme, nakalaunan ay malalaman niyang nagngangalang Staff Sergeant Sandoval,
lalong tumibay ang paniniwala ni Clara. Hindi siya natinag. Bilang isang taong sanay na idokumento ang mga katotohanan sa lipunan, alam niya ang kahalagahan ng integridad at transparency, lalo na mula sa mga otoridad. Ginoo, ako po ay isang mamamayang sumusunod sa batas. Muling nagsalita si Clara, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit naglalaman ng di matitinag na katatagan. Hindi po ako tumatangging magpa-inspeksyon, ngunit karapatan kong malaman kung sino ang nagsusuri sa akin at kung ano ang basehan nito. Ang kawalan ng malinaw na anunsyo ng checkpoint, ang kakulangan ng sapat na ilaw sa isang liblib na daan na tulad nito, at higit sa lahat, ang hindi ninyo pagsusuot ng opisyal na pagkakakilanlan. Lahat ng ito ay labag sa tamang proseso, Ginoo. Sinulyapan niya ang apat na iba pang lalaki na nakatayo sa likuran ni Sandoval, sinusubukang basahin ang kanilang mga ekspresyon. Tila sila ay balisa, saglit na nagkatinginan, ngunit walang sinuman ang nangahas na sumabat o itama ang sinabi ni Clara. Tama na ang satsat, Miss, isang boses ang sumabad, sa pagkakataong ito ay mula sa isa sa mga kasamahan sa likod na magpapakilalang si Corporal Gomez. Wala kaming panahon para sa mga tanong mo. Ibigay mo na ang bag at kamera mo ngayon din. Kailangan naming inspeksyonin ang mga laman niyan. Tinitigan ni Clara si Gomez ng masinsinan. Ang bag at kamera ko ay personal kong pag-aari. Naglalaman iyan ng mga resulta ng aking trabaho. Mayroon itong privacy. Wala kayong karapatang kumpiskahin ang mga iyan ng walang malinaw na legal na basehan. Ang tensyon sa hangin ay lalong tumindi, tila ba maaaring hiwain ng kutsilyo. Aba, hinahamon mo ba kami? Sabi ni Sandoval na may mapanuyang tono, isang ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Sige, kung ganoon, ituturing namin ito bilang paglaban sa otoridad. Ibigay mo ang lahat ngayon o mas matindi pa rito ang gagawin namin. Ang pagbabantang iyon ay hindi nakatinag kay Clara. Sa halip, ito ay lalong nagpaigting sa alarma sa kanyang isipan. Alam niya, hindi na ito simpleng checkpoint. Ito ay isang tunay na panganib, isang hayagang pang-aabuso sa kapangyarihan na kailangan niyang harapin ng may talino at tapang. Sa halip na umurong, ang banta ng mga unipormado ay lalong nagsindi sa nag-aalab na diwa ng paglaban sa kalooban ni Clara. Tinitigan niya ng diretsyo si Staff Sergeant Sandoval, saka ibinaling ang tingin kay Corporal Gomez na ngayon ay papalapit na may nagbabantang tingin. Ulitin ko, sabi ni Clara, ang kanyang boses ay mas matatag na ngayon at puno ng otoridad. Hindi ako magbibigay ng anuman ng walang lehitimong mission order. Ang ginagawa ninyo ay iligal. Ito ay pangingikil. Agad na nagdilim ang mukha ni Sandoval. Sumenyas siya kay Gomez gamit ang kanyang mga mata at si Gomez ay tumango bilang pagsunod. Walang anumang babala, mabilis na kumilos si Gomez patungo sa pinto ng kotse ni Clara na bahagyang nakaawang. Kasabay nito, marahas na hinila ni Sandoval ang kamera at bag mula sa kandungan ni Clara. Hoy, ano to? Sigaw ni Clara, sinusubukang ipagtanggol ang kanyang mga gamit. Ngunit masyadong malakas ang pagkakahawak ni Sandoval. Naramdaman niya ang marahas na paghila sa kanyang kamera, bag at ang pag-agaw sa kanyang sling bag. Ebidensya ito, miss. Huwag mo kaming subukang hadlangan, sigaw ni Sandoval, inilalayo ang mga gamit mula sa abot ni Clara. Samantala, nagtagumpay na si Gomez na buksan ang pinto ng kotse at mabilis na hinila si Clara palabas. Bitawan niyo ako. Huwag niyo akong hawakan, sigaw ni Clara, sinusubukang pumiglas. Ngunit hindi siya pinansin ni Gomez. Marahas niyang itinulak si Clara sa mainit na hood ng kotse na naging sanhi ng malakas na pagtama ng kanyang katawan sa metal na ibabaw. Isang matinding kirot ang gumuhit sa likod ni Clara. Ngunit mabilis siyang bumangon, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Alam naming ni-record mo kami, di ba? Sigaw ni Gomez, nakaturo sa kanya. Akala mo matatakot mo ang pulis sa mumurahing recording na yan? Huwag kang umasa. Pwede ka naming akusahan ng kahit ano. Panggugulo sa kaayusang pampubliko, panlalaban sa otoridad, pagdadala ng iligal na armas. Alin ang gusto mo? Mumisi si Gomez, tila sigurado na nagtagumpay siyang takutin si Clara. Subalit hindi nila alam na ginising nila ang isang natutulog na leona. Sa isipan ni Clara, lahat ng kanyang pagsasanay sa survival noon ay biglang nagbalik. Hindi na ito tungkol sa kamera o bag,
ito ay tungkol sa kanyang kaligtasan at sa pagtatanggol sa katotohanan. Nanliit ang kanyang mga mata, tinatantiya ang sitwasyon, naghahanap ng pagkakataon. Ang mga mapanuyang mukha sa kanyang harapan ang huling tanawin, bago tuluyang pumalit ang kanyang survival instinct. Ang malakas na pagtama sa hood ng sasakyan ang tila nagpukaw sa huling alarma sa isipan ni Clara. Ang sakit ay gumapang sa kanyang katawan, ngunit natabunan ito ng nag-aalab na galit at adrenalin. Mabilis siyang bumangon, ang kanyang tingin ay direktang tumagos sa ngisi ni Corporal Gomez. Ito pala ang tinatawag ninyong alagad ng batas, pasutsot ni Clara. Ang kanyang boses ay mababa ngunit puno ng panginginig, kabaligtaran ng mga sigaw na kanyang binitawan kanina. Kinukumpiska ang gamit ng iba ng sapilitan at itinutulak ang isang babae. Nakakahiya kayo sa unipormeng suot ninyo. Humalakhak si Gomez, minamaliit siya. Huwag kang magpakabayani, miss. Dito, kami ang may kontrol. At ngayon, malalaman mo kung anong mangyayari kapag lumaban ka. Humakbang siya palapit, handang sunggaban muli si Clara. Ngunit naunahan na siya ni Clara. Sa isang iglap, ang mga liksi mula sa pagsasanay sa survival na dati niyang tinuring na libangan lamang ay otomatikong gumana. Sa isang mabilis at di inaasahang kilos, ipinako niya ang kanyang kanang paa sa tuhod ni Gomez. Arsh, napasigaw si Gomez. Nawalan siya ng balanse. Bago pa siya makabawi, mabilis nang umikot si Clara, ginamit ang momentum upang ipilipit ang braso ni Gomez sa isang tumpak na locking maneuver. Isang mahinang tiklikki ang narinig. Alisin mo ang marumi mong kamay sa akin, utos ni Clara, ang kanyang tono ay malamig at nagbabanta. Napangiwi si Gomez sa sakit, napaurong, at sinamantala ni Clara ang pagkakataong iyon. Mabilis niyang binitawan ang pagkakahawak at humakbang patungo sa gilid ng kotse kung saan nahulog ang kanyang bag matapos agawin ni Sandoval. Nanlaki ang mga mata ni Sandoval nang makita ang walang laban na si Gomez. Anong ginagawa mo, Gomez? Hulihin mo siya, sigaw niya, halatang nagpapanik. Ngunit huli na ang lahat. Nakuha na ni Clara ang kanyang sling bag na tumilapon kanina. Ang kanyang kamay ay mabilis na pumasok sa loob, hinahanap na alam niyang naroroon. Sa sumunod na segundo, isang maliit at kumikinang na metal na bagay ang nasa kanyang kamay. Para sa inyo to, sabi ni Clara, ang kanyang boses ay kalmado ngunit mapanganib. Itinaas niya ang isang maliit na pistola, isang airsoft gun na binago upang magmukhang tunay na baril at itinutok ito sa mga tiwaling opisyal. Biglang tumahimik ang paligid. Ang mga lalaking nakauniporme na kanina ay mayabang at mapangmaliit ay ngayon ay natigilan. Nagkatinginan sila. Ang kanilang mga mukha ay nagpakita ng matinding gulat at hindi paniniwala. Hindi nila inaasahan na ang biktimang kanilang napili ay isang babaeng hindi lamang matapang, kundi mayroon ding paraan upang lumaban. Ang payapang dapit hapon ay naging isang entablado ng matinding tensyon, kung saan si Clara ay nakatayo ng tuwid, hawak ang kontrol ng sitwasyon. Gamit ang maliit na baril sa kanyang kamay na kahit paano'y binago ni Clara, upang magmukhang nakakakumbinsi, ang sitwasyon ay biglang nagbago ng 180 degrees. Ang kayabangan ng mga unipormado ay biglang naglaho, napalitan ng pag-aalinlangan at kitang-kitang takot. Si Sandoval, na kanina'y mayabang, ay ngayon ay parang estatwa, nakatitig sa dulo ng baril. Ano yan? May baril ka, sigaw niya, ang kanyang tono ay nagbago mula sa galit patungo sa pagkagulat. Si Corporal Gomez, na iniinda pa rin ang sakit sa kanyang tuhod, ay sinubukang tumayo. Ngunit mabagal ang kanyang kilos. Ang kanyang mga mata ay hindi rin maalis sa baril. Hindi nag-aksaya ng oras si Clara. Habang nakatutok ang baril gamit ang kanyang kanang kamay, mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono mula sa bulsa gamit ang kaliwang kamay. Ang kanyang hinlalaki ay mabilis na pinindot ang screen, inactivate ang video recording feature. Ituring niyo to kung anuman ang gusto niyo, sabi ni Clara ng may diin. Ang kanyang boses ngayon ay malamig at puno ng pagkalkula. Pero ang malinaw, nire-record ko kayong lahat. Ang kamera ng kanyang telepono ay matatag na nakatutok sa mga nagpapanik na mukha sa kanyang harapan, kinukunan ang bawat detalye ng takot na nababakas sa kanila. Bahagyan niyang inikot ang kanyang katawan, tinitiyak na bawat isa sa kanila ay masasapol ng kanyang digital lens.
At makinig kayong mabuti, pagpapatuloy ni Clara, binibigyang diin ang bawat salita. Kung may mangyari sa akin o kung susubukan ninyong pigilan to, ang video na to ay direktang may send sa cloud. Automatic yan. Kung akala ninyo'y mabubura nyo ang ebidensya, nagkakamali kayo. Ang banta ni Clara ay hindi isang hungkag na pananakot. Talagang naghanda siya ng isang emergency system para sa mga sitwasyong tulad nito. Ang pahayag na iyon ay parang kidlat sa gitna ng katahimikan. Nanlaki ang mga mata ng mga unipormado. Ang ideya na ang kanilang mga ginagawa ay mai-record at malawak na maipapakalat sa publiko na magiging hindi maikakailang ebidensya ng kanilang krimen ay ang kanilang pinakamalaking bangungot. Nagkatinginan sila. Ang kanilang mga mukha ay sumasalamin sa panik at pagkalito. Ang kanilang plano na kanina'y tila perpekto ay ngayon ay naging isang bitag para sa kanilang sarili. Ang tensyon ay umabot sa sukdulan, kung saan ang hangin ay tila napakabigat, at tanging ang matatag na paghinga ni Clara ang naririnig na bumabasag sa katahimikan ng dapit hapon. Ang pahayag ni Clara tungkol sa video na otomatikong mai-upload sa cloud ay parang bombang sumabog sa gitna ng mga tiwaling opisyal. Ang takot na mabunyag ang kanilang mga krimen ay bumalot sa kanila. Sa gitna ng panik, isa sa kanila, isang payat na lalaki na mula pa kanina ay mukhang pinakabalisa, ang biglang bumasag sa katahimikan. Naku, seryoso siya. Lagot tayo rito, bulong niya sa takot. Pagkatapos, nang hindi na nag-isip, tumalikod siya at sinubukang tumakas, kumaripas patungo sa mga talahib sa gilid ng kalsada, na parabang nais niyang maglaho sa papalubog na araw. Saan ka pupunta? Sigaw ni Sandoval. Ngunit ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Tila hindi siya sigurado kung hahabulin niya ang kanyang kasama o mananatiling nakaharap kay Clara. Si Clara, na may matalas na paningin, ay hindi pinalampas ang kilos na iyon. Alam niya na kung may isang makatakas, mas malaki ang panganib na kumalat ang impormasyon at mawawalan siya ng kontrol sa napakadelikadong sitwasyon. Hinto, sigaw ni Clara. Ang kanyang boses ay umalinggaw sa papalubog na dapit hapon. Hindi pinansin ng lalaki ang babala ni Clara at nagpatuloy sa pagtakbo. Wala nang ibang pagpipilian si Clara. Sa mabilis na kalkulasyon, itinutok niya ang kanyang baril paitaas, malayo sa mga tao, at nagpakawala ng isang putok sa hangin. Ang tunog ng putok, kahit mula lamang sa isang airsoft gun, ay bumasag sa katahimikan ng hapon na may nakakagulat na lakas. Bang! Ang alinggaunga ng putok ay tumalbog sa mga puno, nagpadala ng shockwave sa buong lugar. Agad-agad, ang mga ibon na nakadapo sa mga sanga ay nagulat at nagliparan, pinupuno ang kalangitan ng pagaspas ng mga pakpak at matinis na huni. Ang tunog ng putok, kasama ang tanawin ng mga nagliliparang ibon, ay nagdulot ng isang napakalakas na epekto. Ang lalaking sinusubukang tumakas ay biglang natigilan. Ang kanyang mga paa ay tila bumaon sa lupa, na parabang bumangga siya sa isang hindi nakikitang pader. Hindi lamang siya, kundi pati na rin ang apat na iba pang unipormado, kasama sina Sandoval at Gomez, ay natigilan din. Ang kanilang mga tingin ay nakapako kay Clara, pagkatapos ay sa baril na hawak niya. Muling bumalot ang katahimikan sa lugar. Sa pagkakataong ito, sinamahan ito ng isang tensyon na mas matindi pa. Lahat ng mata ay nakatuon kay Clara, na nakatayo ng tuwid, hawak ang buong kontrol sa sitwasyon, handang harapin ang kanilang susunod na hakbang. Ipinakita niya na ang kanyang mga banta ay hindi lamang mga salita. Sa gitna ng nagyayelong tensyon, habang ang 5 unipormado ay tulala pa rin dahil sa putok ng baril at banta ng viral na video, isang hindi inaasahang presensya ang lumitaw mula sa likod ng mga puno sa gilid ng kalsada. Isang lalaking nakasuot ng kaswal, ngunit maayos na damit sibilyan ang mahinahong lumakad patungo sa gitna ng pinangyarihan. Ang kanyang mga mata ay matalas, inoobserbahan ang bawat detalye, ang baril sa kamay ni Clara, ang mga namumutlang mukha ng mga unipormado, at ang mabigat na tensyon sa paligid. Ang lalaking iyon, na kalaunan ay makikilalang si Police Captain David Santos, ay isang miyembro ng PIP Integrity Monitoring and Enforcement Group, PIMP-IMEG, na naka-undercover, at ang kanyang presensya roon ay hindi isang pagkakataon. Ang kanyang matatag na mga hakbang ay bumasag sa katahimikan na nakuha ang atensyon ng lahat. Itigil niyo na iyan, utos niya. Ang kanyang boses ay direkta at puno ng otoridad,
hindi mataas, ngunit sapat na malakas upang makuha ang atensyon ng lahat. Lumapit pa siya at doon niya ginawa ang isang mahalagang kilos. Mabilis na kinuha ng kanyang kanang kamay mula sa bulsa ng kanyang polo ang isang metal na bagay na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng takip-silim. Ako si Police Captain David Santos mula sa Integrity Monitoring and Enforcement Group, mariin niyang sinabi, ipinapakita ang kanyang tunay na opisyal na plaka. Ang sinag ng liwanag mula sa plaka ay tila isang simbolo ng kapangyarihang hindi matitinag, malayong-malayo sa peking unipormeng suot ng mga tiwali. Binibining Reyes, ibaba mo na ang iyong armas, utos ni Captain Santos. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Clara na may pag-unawa, na para bang alam na niya ang buong kwento. Ang mga unipormado ay lumingon kay Santos na may halong gulat at pagkalito. Hindi nila inaasahan na mayroong interbensyon mula sa tunay na otoridad, lalo na sa isang liblib na daan. Sino ka? Sigaw ni Sandoval, sinusubukang itago ang kanyang panik. Hindi pinansin ni Santos ang tanong. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Clara, nagbibigay ng isang hindi binibigkas na senyas. Si Clara, gamit ang kanyang matalas na intuwisyon, ay naramdaman ang isang mensahe sa titig at tono ni Santos. Alam niyang ito na ang katapusan ng nakakakabang na dramang ito, at sa pagkakataong ito, ang hustisya ay ipapatupad ng tamang mga kamay. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang airsoft gun, ngunit nanatiling alerto, sinusunod ang hindi nakikitang direksyon mula sa miyembro ng IMEG. Lumapit si Captain Santos. Ang kanyang tingin ay lumipat mula kay Clara, na dahan-dahang nagbaba ng kanyang armas, patungo sa 5 unipormadong tulala pa rin sa pagkalito at takot. Kayong lahat, manatili sa inyong pwesto. Walang gagalaw, utos niya, ang kanyang boses ay umalingaw na puno ng otoridad. Sina Staff Sergeant Sandoval at Corporal Gomez ay napalunok na lamang. Talagang hindi nila inaasahan ang interbensyon mula sa isang tunay na pulis sa gitna ng kanilang iligal na gawain. Muling ibinaling ni Santos ang kanyang tingin kay Clara. Isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Magaling ang iyong ginawa, Clara, sabi niya. Ang kanyang tono ngayon ay mas malumanay, ngunit puno pa rin ng kahulugan. Ang mga salitang iyon ay tila isang susi na nagbukas sa lahat ng misteryong bumabalot sa sitwasyon. Ang mga unipormadong nakarinig sa sinabi ni Santos ay nagkatinginan na may ekspresyong hindi makapaniwala. Ano? Anong trabaho ang sinasabi ninyo, sir? Lakas loob na tanong ni Sandoval, sinusubukang unawain ang sitwasyong biglang bumaliktad. Hindi agad sinagot ni Santos ang tanong ni Sandoval. Lumingon siya sa kanyang grupo na ngayon ay nagsimula ng lumabas mula sa kanilang pinagtataguan sa likod ng mga puno. Isa-isang lumitaw ang mga pulis na nakasuot ng kumpletong uniforme ng IMEG. Mabilis silang kumilos, pinalibutan ang 5 unipormado. Ano to? Sigaw ni Gomez sa panik nang mabilis na pusasa ng isang miyembro ng IMEG ang kanyang mga kamay. Bitag to. Na-set up tayo, sigaw niya muli, sinusubukang pumiglas, ngunit masyadong malakas ang pagkakahawak ng pulis. Samantala, tinitigan ni Santos ng masama ang mga unipormadong ngayon ay nakaposas na. Ang sinaktan ninyo ay hindi isang ordinaryong sibilyan, sabi niya na may malamig na tono at puno ng tagumpay. Siya ay bahagi ng isang malaking plano na inihanda namin sa loob ng maraming buwan. Pagkatapos ay lumingon si Santos pabalik kay Clara at, sa isang boses na maririnig ng lahat, ipinaliwanag niya, matagal nang sinusubaybayan si Clara bilang isang potensyal na civilian asset. Dahil alam namin na madalas siyang dumadaan sa rutang ito. Ang paliwanag ni Santos ay parang isang malakas na suntok sa mga unipormado. Nanlaki ang kanilang mga mata, napagtanto ang kanilang malaking pagkakamali. Nahulog sila sa bitag na sila mismo ang humukay. At ngayong araw, pagpapatuloy ni Santos, umalinggaw ang kanyang boses, ang kanyang presensya ang naging mitsa upang mabuwag ang sindikato ng mga iligal na checkpoint na matagal nang naghahasik ng takot sa mga motorista sa lugar na ito. Agad na tinapos ng grupo ng IMEG ang operasyon at formal na inaresto ang 5 unipormado na natahimik dahil sa mapait na katotohanan na maling tao ang kanilang biniktima. Dalhin sila, utos ni Santos, ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging matigas. Diretso sa headquarters, sa interrogation room. Mabilis na dinala ng mga miyembro ng IMEG ang 5 unipormado, kabilang sina Sandoval at Gomez na namumutla pa rin dahil sa gulat at kahihiyan.
Itinulak sila papasok sa mga sasakyan ng imeg na kanina pa nakatago. Samantala, lumingon si Santos kay Clara. Maaari kang sumama sa amin, Clara. Kailangan namin ang iyong kumpletong testimonya sa headquarters. Tumango si Clara ng walang pag-aalinlangan. Alam niyang hindi pa tapos ang kanyang misyon. Ito na ang kasukdulan, ang sandali kung saan ang katotohanan ay mabubunyag. Sa headquarters ng FFE, ang kapaligiran ay ngunit puno ng aktibidad. Dinala si Clara sa isang espesyal na silid kung saan siya umupo sa harap ng isang mesa, handa nang ipaliwanag ang bawat detalye ng nangyari kaninang hapon. Pakikwento ang lahat mula sa simula, Clara, utos ni Santos, na ngayon ay nakaupo sa kanyang harapan, nakasuot ng kumpletong uniforme. Huminga ng malalim si Clara, inipon ang kanyang mga iniisip, at sinimulang isalaysay ang kronolohiya ng mga pangyayari mula sa paghaharang sa kanya, ang mainit na pagtatalo, ang sapilitang pagkuha ng kanyang mga gamit, hanggang sa sandaling lumaban siya at nagbanta tungkol sa video sa cloud. Nirecord ko rin ang kanilang mga boses sa simula ng aming pagtatalo, sir, sabi ni Clara, inabot ang kanyang telepono at isang maliit na recorder. Nandito lahat. Mayroon din akong detalyadong kronolohiya ng mga pangyayari na isinulat ko. Tumango si Santos na may kasiyahan, seryosong tinanggap ang mga ebidensya. Magaling, Clara. Malaking tulong ito. Sa isang hiwalay na silid, hindi kalayuan sa kinaroroonan ni Clara, nakaupo na sa interrogation chairs ang 5 unipormado. Sinusubukan pa rin nilang magdahilan. Ginagawa lang namin ang aming tungkulin, sir. Nagkamali lang ng pagkakaintindi, giit ni Sandoval, kahit na malamig na pawis ang tumatagaktak sa kanyang sentido. Idinagdag ni Gomez, yung babae ang biglang nanlaban at nagbanta sa amin gamit ang baril. Ngunit natigil ang kanilang pagdadahilan nang pumasok si Santos sa silid. Sa isang malamig at matalim na titig, may inilagay si Santos sa ibabaw ng mesa sa kanilang harapan. Hindi posas, hindi baril, kundi isang maliit na itim na pitaka. Pagkatapos, sa isang dramatikong kilos, binuksan ni Santos ang pitaka, kinuha ang isang opisyal na identification card, at ibinagsak ito sa mesa sa pagitan nila. Tingnan ninyong mabuti, utos ni Santos, ang kanyang boses ay mabigat at umalinggaw sa tahimik na interrogation room. Ang sinaktan ninyo ay isang lihim na ahente na nagtatrabaho kasama namin. Natigilan ang 5 unipormado. Nanlaki ang kanilang mga mata nang makita ang pangalan at larawan sa EV card, Clara Reyes. Ang kanilang mga mukha ay agad na namutla, hindi makapaniwala sa mapait na katotohanan ng kanilang kinakaharap. Nakagawa sila ng isang malatal, hindi mapapatawarang pagkakamali. Ang paglalantad sa opisyal na pagkakakilanlan ni Clara sa mesa ng interogasyon, kumpleto sa impormasyong siya ay isang lihim na ahente, ay tuluyang nagpatahimik sa 5 unipormado. Ang kanilang mga mukha, na kanina'y puno ng pagtanggi, ay ngayon ay nababalot ng matinding gulat at hindi paniniwala. Nagkatinginan sila, naghahanap ng paliwanag, ngunit tanging takot ang nakita nila sa mga mata ng bawat isa. Si Corpus, isa sa mga unipormado na mula pa kanina tila pinakakalmado, ay biglang nagpakita ng kakaibang kilos. Malamig na pawis ang nagsimulang mamasa sa kanyang sentido, at ang kanyang tingin ay madalas na sumusulyap kay Staff Sergeant Sandoval, na para bang humihingi ng gabay. Ngunit si Sandoval mismo ay tila parehong nagulat. Binasag ni Captain Santos ang mabigat na katahimikan. So, magkakaila pa rin kayo, tanong niya, ang kanyang boses ay mahina ngunit matalim. Akala ninyo si Clara ay isang ordinaryong babae na kaya ninyong kikilan at takutin? Nagkamali kayo ng malaki. Yumuko si Corpus. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Hindi. Hindi ko po alam, sir, bulong niya, halos hindi marinig ang kanyang boses. Akala po namin, ordinaryong target lang siya. Lumapit si Santos, inilapit ang kanyang katawan. Ordinaryong target na may baril, nagre-record sa inyo, at marunong lumaban? At isang target na nakikipagtulungan sa imeg? Napaka-ordinaryo nga, di ba? Sarkastikong sabi ni Santos. Ang bigat sa silid ay lalong tumindi. Biglang itinaas ni Corpus ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay namumula, na para bang ang bigat na kanyang dinadala ay hindi na niya kaya. Tama na, sir. Aamin na po ako, sabi niya, basag ang kanyang boses.
Nanlaki ang mga mata ni na Sandoval at Gomez, sinusubukang pigilan si Corpus sa pamamagitan ng senyas. Ngunit huli na ang lahat. Ang pag-amin ay tuloy-tuloy na lumabas mula sa bibig ni Corpus. Isang pag-amin na nagbunyag sa kanilang kabulukan. Mahigit 10 beses na po kaming gumawa ng peking checkpoint sa daan na iyon, sabi ni Corpus, habol ang kanyang hininga. Lagi po naming tinatarget ang mga babaeng mag-isang dumadaan doon. Pareho po ang modus. Nagpapanggap kaming may checkpoint, inaakusahan sila ng iba't ibang peking paglabag. Tapos kinikikilan namin sila, sir. Minsan, kinukuha rin namin ang kanilang mga mahahalagang gamit. Ibinuhos ni Corpus ang lahat ng kanyang tinatago. Akala po namin hindi sila maglalakas loob na mag-report dahil sa takot o hiya. Hindi po namin inaasahan na may ganitong bitag. Ang pag-amin ni Corpus ay parang kulog sa tanghaling tapat para sa kapulisan. Hindi lamang ito isang kaso ng illegal na checkpoint. Ito ay isang matibay na ebidensya ng isang sistematikong krimen sa loob ng kanilang institusyon. Ang pag-amin na iyon ang naging mitsa ng isang malawakang investigasyon ay iyanig sa hanay ng kapulisan hanggang sa kaibuturan nito. Isang unang hakbang tungo sa isang kinakailangang paglilinis. Ang direktang pag-amin ni Corpus ay naging isang nakagugulat na kaganapan. Ang epekto nito ay hindi lamang naramdaman sa interrogation room, kundi mabilis na kumalat sa buong bansa. Ang kwento ni Clara tungkol sa kanyang katapangan laban sa mga abusadong pulis ay mabilis na naging usap-usapan. Ngunit ang pinakamalakas na epekto ay nagmula sa video na kanyang nirecord. Matapos isumite sa IMEG at dumaan sa proseso ng beripikasyon, ang video ni Clara ay ginamit bilang internal na ebidensya. Gayunpaman, nagsimulang kumalat sa social media ang mga impormasyon at maikling clip nito. Tingnan niyo to, isang babae, mag-isang nilabanan ang 5 peking pulis. Grabe, komento ng isang netizen. Sa wakas, may naglakas loob na ilantad ang bulok sa sistema, sagot ng isa pa. Hindi nagtagal, ang video na ni-record niya sa kanyang telepono ay naging viral na parang apoy. Ipinasa mula sa isang group chat patungo sa isa pa, mula sa isang platform patungo sa isa pa. Milyon-milyong mga mata ang nanood sa tensyon sa liblib na daan, narinig ang babalang putok ni Clara, at nasaksihan ang panik ng mga unipormado. Ito ang tunay na ebidensya ng pang-aabuso sa kapangyarihan na dapat itigil, ang naging headline ng isang pambansang balita, na ginawang simbolo si Clara Reyes ng katapangan at paglaban sa kawalang katarungan. Ang mukha ni Clara, na dati kilala lamang sa limitadong bilog ng mga social photographer, ay ngayon ay nakabalandra na sa mga screen ang telebisyon at sa mga pangunahing pahina ng mga dyaryo. Ang kanyang telepono ay hindi tumigil sa pagring. Sunod-sunod ang mga kahilingan para sa panayam. Nais po naming imbitahan si Amy Clara bilang pangunahing panauhin sa aming talk show ngayong gabi, sabi ng isang producer. Ang inyong boses ay kailangang marinig ng mas maraming tao. Hindi nagtagal, naimbitahan si Clara bilang tagapagsalita sa iba't ibang prestihiyosong kaganapan, mula sa pambansang talk show sa telebisyon, mga pampublikong talakayan tungkol sa reforma sa kapulisan, hanggang sa mga seminar tungkol sa kaligtasan ng sibilyan na dinaluhan ng mga akademiko at aktivista. Mahinahon ngunit puno ng sigasig, isinalaysay niya ang kanyang karanasan, binibigyang diin ang kahalagahan ng katapangan ng sibilyan at transparency mula sa mga alagad ng batas. Hindi dapat matakot ang publiko na i-report ang mga maling gawain, sabi ni Clara sa isang seminar. Ang kanyang boses ay matatag at nakakapagbigay inspirasyon. May karapatan kayong humingi ng hustisya, at may kapangyarihan kayong baguhin ang sitwasyon. Ang katapangan ni Clara ay hindi lamang nagbigay inspirasyon sa mga individual, kundi nag-udyok din ng isang alon ng kolektibong kamalayan. Siya ay naging simbolo ng paglaban sa pang-aabuso sa kapangyarihan sa kalsada, isang tanglaw ng pag-asa para sa isang lipunang naghahangad ng isang malinis at mapagkakatiwalaang kapulisan. Ang alon ng suporta mula sa publiko para kay Clara at ang panawagan na linisin ang institusyon ng kapulisan ay umabot sa sukdulan. Ang matinding pressure mula sa media at ang masusing pagbabantay ng lipunan ay nag-iwan sa ST na walang ibang pagpipilian kundi kumilos ng may katatagan at transparency. Sa wakas,
isang mahalagang anunsyo ang inilabas, si ICE Chief General Alejandro Cruz ay magsasagawa ng isang malaking press conference upang direktang tugunan ang kaso ng illegal na checkpoint. Lahat ng pambansang media ay nagpadala ng kanilang mga reporter at cameramen, nagtipon sa isang malaking conference hall, naghihintay sa pahayag na magtatakda ng direksyon ng tiwala ng publiko sa mga alagad ng batas. Sa itinakdang araw, siksikan ang conference hall. Ang mga flash ng kamera ay walang tigil habang si General Cruz, na may seryosong mukha ngunit puno ng katatagan, ay lumakad patungo sa podyum. Sa likuran niya ay nakahanay ang ilang matataas na opisyal ng EHE. Kabilang si Captain Santos na ngayon ay halatang ipinagmamalaki ang resulta ng lihim na operasyon na kanyang pinamunuan. Huminga ng malalim si General Cruz at sinimulan ang kanyang pahayag sa isang malakas at malinaw na boses na live na isinasahimpapawid sa buong bansa. Mga kapatid, mga kasama sa media at sa buong sambayan ng Pilipino, panimula ni General Cruz. Nakatayo ako rito ngayon upang aminin ang isang masakit, ngunit kailangang harapin na katotohanan. Huminto siya sandali, direktang tumingin sa mga kamera. Kaugnay ng kaso ng iligal na checkpoint na kamakailan ay nabunyag at kinasasangkutan ng ilang miyembro namin, kami ay humihingi ng taos-pusong paumanhin para sa kahiyahiyang gawaing ito na nagdulot ng mansa sa pangalan ng institusyon ng kapulisan. Ang pahayag na iyon ay agad na nagdulot ng bulungan mula sa mga reporter. Ito ay isang prangkang pag-amin na bihirang marinig mula sa isang mataas na opisyal. Lubos naming naunawaan na ang mga ginawa ng mga tiwaling ito ay isang pagtataksil sa tiwala ng mamamayan. Pagpapatuloy niya, ang kanyang tono ay puno ng pagsisisi. Ito ay isang itim na mansa na hindi namin palalampasin. Pagkatapos ay ipinahayag ni General Cruz ang kanyang matibay na pangako. Ang EHC ay buong pusong mangangako na lilinisin ang institusyong ito mula sa lahat ng anyo ng pang-aabuso sa kapangyarihan, mula sa mga iligal na gawain, at mula sa mga individual na sumisira sa aming imahe. Pagkatapos ay nagbigay siya ng isang malinaw na panawagan sa buong lipunan, isang bagay na matagal nang hinihintay. Kung ang sinumang mamamayan ay makatuklas o maghinala ng anumang iligal na checkpoint o iba pang anyo ng pang-aabuso sa kapangyarihan, i-report agad. Huwag kayong matakot. Kikilos kami ng may buong puwersa sa bawat ulat na matatanggap. Ang pahayag ni General Cruz ay hindi lamang isang paghingi ng paumanhin, ito ay isang deklarasyon ng gyera laban sa katiwalian sa loob ng kanilang hanay, isang pangako na ibabalik ang tiwalang matagal nang nawala. Ang reaksyon ng publiko sa pahayag na ito ay lubos na inaabangan. Ang prangkang pahayag ni Chief General Alejandro Cruz sa press conference na sinamahan ng isang taos-pusong paghingi ng tawad at pangako na linisin ang institusyon, ay parang malamig na hamog sa gitna ng matagal na tagtuyot ng tiwala ng publiko. Sa mahabang panahon, ang mga mamamayan ay madalas na natatakot at nag-aatubiling i-report ang mga katiwalian ng mga unipormadong opisyal sa takot na balikan sila o hindi pansinin. Ngunit, ang pahayag na ito ay malugod na tinanggap ng lahat ng antas ng lipunan. Ang mga pangunahing balita sa iba't ibang media outlets ay nag-highlight sa katapangan ni Clara at sa transparency ng kapulisan. Ito na ang hinihintay natin. Sa wakas, handa nang magbago ang pulisya, sabi ng isang mamamayan sa isang panayam sa telebisyon. Kung ganito, mas magkakaroon na kami ng lakas ng loob na mag-report, dagdag ng isa pa. Ang positibong tugon mula sa publiko ay hindi nagtapos sa mga salita. Dahan-dahan ngunit tiyak, ang epekto ng press conference ay nagsimulang makita sa mga lansangan. Ang hotline ng IMEG na dati tahimik ay nagsimulang maging abala. Dumagsa ang mga ulat mula sa mga mamamayan na dati biktima ng iligal na checkpoint o nakaranas ng pang-aabuso. Sir, naranasan ko rin po ang ganyan. Dati takot akong mag-report, pero ngayon, kaya ko na, sabi ng isang tumawag, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Mayroon po akong video bilang ebidensya noong hinarang ako ng mga pulis na hindi kumpleto ang uniforme, sabi ng isa pang tumawag, nagbibigay ng mahalagang detalye. Ang pagbabago ay naramdaman din sa mga kalsada. Ang mga pulis sa lapangan ay naging mas disiplinado at transparent sa pagganap ng kanilang tungkulin. Ang mga checkpoint ngayon ay laging may kasamang malinaw na anunsyo, mission order, at mga opisyal na may kumpletong pagkakakilanlan. Ang kanilang pakikipag-ugnayan sa publiko ay nagbago rin, sila ay naging mas makatao at sumusunod sa tamang proseso.
Wow, ngayon kapag may checkpoint, panatag na. Malinaw ang lahat ng proseso, komento ng isang taxi driver sa kanyang pasahero. Tama po, sir. May anunsyo na. At nakangiti na ang mga pulis, hindi na mabagsik tulad ng dati, sagot ng pasahero. Sa unti-unting paraan, ang tiwala sa mga alagad ng batas ay nagsimulang bumalik. Ang agwat sa pagitan ng mamamayan at ng kapulisan na dating malawak ay nagsimulang kumipot. Nagsimulang maramdaman ng publiko na ang mga pulis ay kanilang tagapagtanggol, hindi na isang figura na dapat katakutan. Ito ang simula ng isang bagong panahon kung saan ang transparency at accountability ang naging pangunahing pundasyon sa serbisyo publiko. Salamat sa katapangan ng isang photographer at sa paninindigan ng isang leader na linisin ang kanyang institusyon. Ang misyon ni Clara, sa isang mas malawak na saklaw, ay nagsimulang magpakita ng tunay na resulta. Ang matatag na pahayag ni General Cruz at ang positibong tugon mula sa publiko ay nagpatibay kay Clara bilang isang simbolo ng katapangan at pagbabago. Ang tiwala ng publiko ay nagsimulang manumbalik at ang mga pulis sa lansangan ay nagpakita ng mas mahusay na disiplina. Ngunit para kay Clara, ang kwentong ito ay hindi pa ganap natapos. Matapos ang lahat ng ingay mula sa media, mga talk show, at seminar na naglagay sa kanya sa pambansang atensyon, dumating ang oras upang bumalik sa kanyang pribadong buhay, kahit na may isang sikretong itinatago pa rin. Isang hapon, matapos ang isa sa kanyang huling mga panayam sa isang istasyon ng telebisyon, tumayo si Clara sa may pintuan, nakatingin sa dagsaan ng mga tao sa syudad na unti-unting humuhupa. Isang producer ang lumapit sa kanya, mainit na kinamayan siya. Maraming salamat, Clara. Nagbigay ka ng malaking inspirasyon sa maraming tao. Ang iyong kwento ay lagi naming aalalahanin. Ngumiti si Clara. Sana lang, ang ginawa ko ay magdulot ng tunay na pagbabago, sagot niya, kalmado ang kanyang boses. Nang paalis na siya, huminto siya sandali. Isang misteryosong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang bagay mula sa kanyang maliit na pitaka. Sa isang marahang kilos, inilabas niya ang isang card. Hindi isang ordinaryong hindi isang press card, kundi isang Reserve Intelligence Agent card. Ang card ay nagpapakita na siya ay bahagi ng isang lihim na network ng mga sibilyan na sumusuporta sa pagbabantay sa mga institusyon ng gobyerno mula sa loob. Isang hindi maikakailang patunay na siya ay hindi isang ordinaryong photographer. Siya ang mga mata at tainga na kumikilos sa likod ng mga eksena, nag-ipon ng impormasyon, at handang maging pain para sa mas malaking kabutihan. Tinitigan ni Clara ang card sandali, pagkatapos ay ibinalik ito sa kanyang pitaka. Lumingon siya sa bintana ng studio, tinitingnan ang abot-tanaw ng dapit hapon na nagsisimula ng palamutyan ng mga ilaw ng lungsod. Ang personal kong misyon ay tapos na, bulong niya sa sarili. Isang kasiyahan ang mababaka sa kanyang mukha. Ang kanyang misyon ay hindi lamang tungkol sa paghuli sa mga tiwaling pulis, kundi mas malaki pa roon, ang ibalik ang tiwala sa pagitan ng mamamayan at ng mga alagad ng batas. Siya ang naging tulay sa pagitan ng dalawang panig na minsang pinaghiwalay ng pang-aabuso sa kapangyarihan. Sa magaan na mga hakbang, nilisan ni Clara Reyes ang studio, handa nang bumalik sa kanyang mas tahimik na mundo, ngunit may malalim na kasiyahan sa kanyang puso dahil sa kanyang ambag sa hustisya at tiwala. Lumipas ang mga araw, ang kaso ng mga tiwaling pulis ay mabilis na nalutas ng may transparency. Ang pag-amin ni Corpus, ang video ni Clara, at ang kanyang testimonya ay naging mga hindi matututulang ebidensya. Natanggap nila ang karampatang parusa, isang malinaw na mensahe mula sa institusyon na hindi nakukonsintihin ang pang-aabuso sa kapangyarihan. Ang epekto nito ay lumawak. Ang ECC ay nagsagawa ng serye ng mga retraining at mas hinigpitan ang pagbabantay, lalo na sa mga liblib na lugar. Si Clara Reyes, matapos ang lahat ng ingay, ay bumalik sa kanyang mas tahimik na buhay, bagamat hindi na siya tulad ng dati. Ang kasikatang kanyang natamo ay nagbukas ng maraming pinto. Tumanggap siya ng mga alok na maging independent consultant para sa ilang edis na nakatuon sa reforma sa kapulisan at karapatang sibil. Ang kanyang mga proyekto sa photography ngayon ay mas nakatuon sa mga positibong pagsisikap ng pulisya sa paglilingkod sa komunidad. Ilang buwan matapos ang insidente, muling dinaanan ni Clara ang alternatibong ruta na naging saksi sa kanyang mapanganib na karanasan. Ngunit ngayon, iba na ang kapaligiran.
Sa kurbada kung saan siya hinarang, isang malaking karatula na ngayon ang nakatayo, CCTV monitored area. I-report ang anumang abuso. Sa ilalim nito ay nakasulat ang hotline ng IMEG. Huminto sandali si Clara, pinagmasdan ang karatula. Nakita niya ang isang ina at anak na naglalakad sa gilid ng daan, wala nang takot. Isang pulis na may kumpletong uniforme at malinaw na name-plate ang nagmamando ng trapiko sa di kalayuan, paminsan-minsan ay ngumingiti sa mga dumadaan. Isang ngiti ang gumuhit sa labi ni Clara. Alam niyang ang kanyang papel ay isang maliit na kislap na nagsindi ng malaking apoy ng pagbabago. Kinuha niya ang kanyang telepono, binuksan ang gallery. Ang unang larawan ay isang screenshot mula sa video, nagpapakita ng mga takot na mukha ng mga tiwali. Mapait siyang ngumiti at inilipat sa susunod na larawan, isang larawan ni General Cruz, habang taos-pusong humihingi ng tawad. At ang huli, isang larawan niya kasama si Captain Santos, na ngayon ay isa sa kanyang mga kasosyo sa pagbabantay sa reforma. Tapos na ang misyon, bulong niya muli. Ngunit ngayon, may mas malalim na kahulugan. Naibalik niya ang tiwala hindi lamang sa pagitan ng mamamayan at ng mga otoridad, kundi pati na rin ang tiwala sa kapangyarihan ng isang individual na gumawa ng pagbabago. Ang dapit-hapong dati mainit at malungkot ay ngayon ay mas malamig, kulay ng pag-asang patuloy na nagniningning. Nagpatuloy si Clara sa pagmamaneho, handang harapin ang mga bagong dapit-hapon na may pananalig na ang kabutihan ay laging mananaig. Matagal-tagal na rin ang lumipas mula sa insidente ng illegal na checkpoint. Si Clara Reyes ay bumalik na sa kanyang routine bilang isang photographer na sinasabayan ng kanyang bagong papel bilang consultant. Madalas niyang ginugugol ang kanyang libreng oras sa paglalakbay sa mga liblib na lugar, idinodokumento ang buhay ng mga komunidad at ang mga positibong pagbabagong unti-unting lumilitaw. Bagamat humupa na ang atensyon ng media, ang pangalan ni Clara ay nanatiling isang inspirasyonal na bulungan sa mga taong may malasakit sa reforma. Kontento na siya. Iniisip na ang kanyang papel bilang isang lihim na ahente ay tapos na. Ngunit, ang madilim na mundo sa likod ng mga eksena, kung saan kumikilos ang lihim na network ng mga sibilyan, ay hindi kailanman natutulog. Isang maaliwalas na umaga, habang si Clara ay humihigop ng kape sa isang maliit at tahimik na coffee shop sa gilid ng lungsod, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Nag-atubili siya noong una, ngunit sinabi ng kanyang intuwisyon na ito ay mahalaga. Hello, sabi ni Clara. Ang boses sa kabilang linya ay kalmado at pamilyar, ngunit may formal na tono. Magandang umaga, Clara. Si Santos 2. Si Captain Santos, ang kanyang pangunahing kontak mula sa IMEG. Bahagyang nagulat si Clara. Matagal na silang hindi direktang nag-usap tungkol sa isang misyon. Captain, anong meron? Ayos lang ba ang lahat? Tanong ni Clara, bahagyang nag-iingat. Ayos lang ang lahat. At dahil dyan, may gusto kaming pag-usapan, sagot ni Santos. May isang maikling katahimikan. Gusto naming malaman kung handa ka bang bumalik sa lapangan. May isang sitwasyon na nangangailangan ng iyong kakaibang kakayahan. Natigilan si Clara. Kumabog ang kanyang puso, isang halo ng kagalakan at pananabik. Akala niya itapos na ang kanyang tungkulin, ngunit ang tawag na iyon ay tila malakas na tumatawag sa kanyang kaluluwang mahilig sa pakikipagsapalaran. Bumalik sa lapangan? Ibig mong sabihin, bagong misyon? Eksakto, sagot ni Santos. Hindi na ito tungkol sa mga kotong cop sa highway, Clara. Ang kasong ito ay mas komplikado, kinasasangkutan ng mas malaking sindikato at iba't ibang sektor. Kailangan namin ng mga mata at tainga na hindi madaling mapansin. Isang taong kayang pumasok sa loob ng hindi nagdudulot ng hinala. Lumingon si Clara sa labas ng bintana ng coffee shop, pinagmasdan ang dagsaan ng mga tao. Nalasap na niya ang kapayapaan, ngunit ang tawag ng hustisya ay tila hindi siya tuluyang iniiwan. Kailan at saan tayo pwedeng mag-usap ng mas detalyado? Tanong niya, ang kanyang boses ay matatag, nagpapahiwatig ng kanyang kahandaan. Mamayang tanghali sa dati nating lugar, sagot ni Santos, nang hindi na nagbigay ng karagdagang detalye. Tumango si Clara, kahit hindi siya nakikita ni Santos. Alam niya ang dati nilang lugar.